Kamaday ni 1953 pa ni ngano man nga atong mga magbubuhat sa una wa manigi pangalagad na to ngano man nga natago man ni sa una klaro man gingon ni Brother Lee no 1953 pa ingon sa dire nahibalo man ang tanan nga karong mga adlaw o panahon na imposible nga mahimo ang bisan unsa kung walay mga magbubuhat o walay kwarta walay magbubuhat sa mga buhat sa mga magbuhat mao ang seeking increase wag to dapit o pa iglesia mo gospel haron nga makapalugwa o iglesia insa na buhat sa mga magbubuhat pero saan man nila pagpadayon kung wala po ning panginahanglan sa ikaduhang klase sa tao walay kwarta mao na sa unang panahon ang mga magbubuhat bisan magprofesional tuwag suok padulong di ba tuwa litol bagyo arang buki dito nanom lang kabuti kay mabuhi raman dito kay kabuti na gabi na galay kay garik sidan ko puyo wa may mo support abay di ba sila brandia di ba kako mo ba naghabay son ngano man day ang Davao City wala man no wa may kwarta kung maminaw ka sa mga testimony sa unang mga magbubuhat grabe pag-antos baktas pa imo inadlaw dili kay iduras inadlaw imagine lang kung sa ila ka pait sa ilang kahimtang aw naabtan pa na namo ato panahon na pasalamat ka sa Ginoong ining ulahi na luwas ta niya ng panahon pero daghan pang mga balaan nga wala makakita gani bisan sa paghalad sa ikapulo paglisod pagani samot na sa mga halad ngano man kay ang ato ra gyung gitan-aw ang ato ra gyung panginahanglan wala ta makakita nga dunay dakong panginahanglan ang Ginoo karong panahon lumalabay ra man ta ining ita nya ira ba kita ka-assure na ang atong binlan sa atong kabilin magtarong kita pagi basulon kita ko pagi utani dako pagi tabi bahay Away pa. Mag-away pa. Di ba? Okay, realidad ng so. Okay. To, sisters. Kung walay mga magbuhat, walay paagi sa pagbuhat sa mga drama. Kung walay kwarta, walay paagi nga makayo. So kung walay mga magbubuhat, walay paagi sa pagbuhat sa mga butang. Kung walay kwarta, walay paagi nga makalihok. Magubang gina sila. So di maka pwede, padala mo dito. Ningkamot ka mo ginyo diyan. Kaya lisod na ba karoon mananong bro? Huwag yung timuluti. Sa una, kung isang gatong yuta sa una. Anak ng bukid, karoon na may tagiya. Mapailan kay kaso, kakal kay pananong, yung yuta. Diba? Problema. So, gikinahanglan, mga magbubuhat, kinahanglan po ang kwarta haron nga makalihok ang buhat. Okay, Tres, brothers. Ang panginahanglan sa kwarta dili matubag sa gamay lang nga mga halad ay matubag ba kiningan lagi sa patag sa mga konsulan sa malang sa presyo o Ang panginahanglan sa kwarta dili matubag sa gamay lang nga mga halad. Dili lang matubag sa to pa kulang dili matagbo ang maong panginahanglan no sa mga halad ni matubag kini pinaagi ra sa paghatag sa kaigsuonan no sumala sa inspirasyon o pagkaukyab ra nila so ingon dinhi kini nga panginahanglan sa kwarta dili matubag sa gamay lang nga mga halad dili ina ang atong halad dili lang kay usahay mo halad ka kay na-inspire ka, nadasig ka, pag di na madasig, di na po. Mga igsoon, mahimo ang taning atong living. Mahimo ang taning atong pagkinabuhi. Nahimo ang taning atong pagkamao. Bisan pa nagkulang, bisan pa kang ikupag napakay panginahanglan, unahon gid nato ang panginahanglan sa Dios. Ako di mo kumaulaw, musulti. Di ko mahadlok musulti. Nga naman, nang inabuhi mo ko. Muhalad mo ko kung say naa kami nga magtiayon.
muhatag man gyud pud mi. Dili pa gani enough. No? Dili ingon nga masaypan nga naata kay mangwarta ta sa iglesia. Dunay dako nga panginahanglan. Mo nang magampo ta. Nang Ginoo, tagaan ba ta sa Ginoo negosyo paagi. Ginoo nga magnegosyo ko dili ra para sa ako ang pagtagbo sa akong panginahanglan. Ginoo, manarbaho ko nga dunay igo-igo nga kita sweldo nga dili ra pod sa ako panginahanglan. Dili lang enough ang ikapulo. Dili lang enough na imong halad. No, mga halad, kay kana mga halad sobra na si kapulo. Either muhalad ka sa imong ikapulo plus imong halad, no? 5%. So total 15%. Napoy ba nagbansay 20% na. Depende sa atong pagkita. Pero gawas pag yun ana. Naa pagkita piho pag yun. Nga atong ikahalad, ika-support alang sa mga igsoon nga nagbuhat. Dinhi man ta malimitahan. Kay kada liho karon, bisan na kay sakinan, mugas to magag-fuel. Bisan lag motor, mugas to magasigoy tuyok nimo kuno sa kalitro dali ra kay maurot. Di ba? Kunya ang imong panginahanglan, permanente dili lang ikaw. Kaya sa diyan mga lagad ka sa mga kaiglesiyahan na, mga lagad ka sa mga balan, na ay panginahanglan nga angay nimong tagbuon. Nang saon man nimo? Di ba? Nga matagbo ni siya. Kusa dili ina. Mga igsoon, maluwas data sa ato ang hulog nga kinayo. Nga nagtanaw rata sa atong panginahanglan. Mga igsoon, atong kinabuhi, mulabay ra kita ninyo ta. Pangutana, inig-abot unya sa hukmanan sa Ginoo. Di ginamingon ng Ginoo, kumusta man imong negosyo? Kumusta man dito, wapo kag balay? Dako kag kaptangan? Na ba kay sakyanan maayo? Kumusta man? Dili! Kung mubasa ka sa Mateo Kapitulo 25, no? Unsa ito bangon? Sama na, kay reserve lang na. Puno ka. Ikaduha, imo bang ginegosyo ang talanton nga gibahin nimo sa Ginoo, gihatag sa Ginoo nga natin. Ora man eh. Pag wala, dili ta pitbull nga ulipon nga nagalagad sa Ginoo. Unsa man pusas? Ha? Kulang kutag lana. Wala kang magpapuno og lana nga maong espiritu sa Dios adlaw-adlaw. Unsa man? Di ko tagape sa kumbira sa kasal. I-deny ta sa Ginoo. Wa ko kamo ikay. Di ka na sakit kayo mga igsoon nga ingnon ka sa Ginoo nga wa ko ikaw ikailan. Tungod kay naulahi ta pagbayad og bili. Mo man ay sire, mubayad man tag bili. Praise the Lord. Kay giingon na diha sa Mateo Kapitulo 6. Hain gani ang imong bahandi, tuwa pod ang imong kasing-kasing. So kung ang imong bahandi tuwa sa Dios, no? Tuwa sa langit, tuwa pod ang atong kasing-kasing dito. Pero kung ang imong bahandi na siyuta, ani aragi siyuta imong kasing-kasing. Ingon dire 4. Hinunuan ang kinahanglan kini sa usa ka grupo sa mga kaigsuonan. Unsay gikinahanglan? Grupo sa mga kaigsuonan. Mga lalaki ug babae nga makakita sa panginahanglan, nakadawat sa luwan ug musulti dayon sa Ginoo. Ginoo tungod kay imong gisugdan kini nga buhat. Ug dunay daghan mga igsoong lalaki ug babae nga misanong pinagi sa pagsalikway sa kalibutan o sa pagtugyan silang kaugmaon aron sa pagpamuhat lamang alang kanimo. Ako usab kinahanglan mo barog og magnegosyo alang niini nga panginahanglan, mangita og material nga mga butang aron magkagbo ang panginahanglan sa imong buhat. So nanay gipabangon ang Ginoo nga mga igsoon nga mubuhat ini, makakita ta moampo buta, no? Ginoo
na magpabangon siya labinag mga negosyante, babae, lalaki, nga makakita ni ini nga panginahanglan. Praise the Lord. Pero usahay kita, ngayon usahay, kamurang po na sayod, basig usahay mo nga kada every 3 months, na tayo one Lord's Day. Gani ako ginang gipinusit nila ni Brad Ruben, Brad Juan nga, Brad, ang among namatatay twice a year sa atong one Lord's Day para sa propagation sa Southern Philippines. Go Brad, wala mami appeal anak. Pero naa pa mami dapit nga kinahanglan among i-propagate. Among one Lord's Day, kami amok ra nang gamit. Dili twice. No? Kaupat gyud sa usa ka tuig. Gani usahay kung gamay ra atong one Lord's Day mo kulang pa. Ngano man, natay yatiman, renta tag balay tungod kay bagong sugod, no? Balay, suga, kuryente, tubig, o igsuon nga naa diha. Naabot tay malalat. Magtiayon. Naabot tay karon sa Matanaw. Naunsa man nato pagtagbo ang panginahanglan. O dili po na tagpoon, kay pangulay pa po na, kay mangita pa po na sila, magsikay-sikay pa po na panginabuhi, kay labi na magtiayon, nabi, panginahanglan. Diba? Nakinsaw-sawan man nila nga sila nagpuntay man. Unya kita, hayahay man ta. Diba? Mga igsoon maluwanan ta, ni. Makakita ka, usa ka dako. Usa ka na masimugon, one Lord's Day na po. Yang may ngonta, one Lord's Day, way kuhaay. Kuhaan niyo. Mga igsoon, gani unta, mag-ampo unta, na during anang nga panahon, madako pa gani unta. Dili kay bugamay. Kambyuhon lang na to ni, kamoy full time. Nagkinahanglan ka. No? Dili gamay na panginahanglan. Kunang gitagaan bitaw na mo computation ang mga igsuon na sa lokal. Computation. Kada isa lang pinakagamay sa isa ka adlaw lang. Kaon ana 100 per head. Pinakagamay. Tapusan ng dinas po na. Pero kasweldo pa ang mga... Hindi, depende mo na sa pizza. Manggod. Katunong lang to. So, kung imo kang tanawon, ang punto din ay mga igsoon, doon na tayo kakulang. Dahil dapat tayo mga dapit atong gitabangan. Lote, di ba? Nga na ba? Nga to, tanan man. Ikaw sa usalang katuig, kami sa among lokality. Way labot ka sa lokal nga gasto ka na lang sa ila lang among i-compute. Mudagan 6 to 700 a year. 1,000. 6 nga to sa 700,000. Nakunin mo sa ligan lang ng church fund. 50% na lang among church fund nga naa diha. Sa kadaghan nimo nga bayro nun, kuryente, tubig, no? Kaya magkadaghan, magkadako. Pero salamat sa Ginoo, ang Ginoo padayon ng katipan. Na mga campuses. So sa campus mo gasto. Salamat pod nga naapoy mga igsoon. Bisan mga igsoon sa gawas may appeal pod ani. Unang kinsa tong kuan atong i-connect ani mga igsoon. Dili man ni atong buhat. Buhat ni sa Ginoo. Unya ang ato din paghimo ani, nahimo putan masit ka magbubuhat kun ato ning gibuhat mabuta ra niya. Kinahanglan isipon kini nga usa ka buhat. Ha? Kini din ang atong pag-support sa buhat. Giisip ni nga buhat to. Dili lamang usa ka halad nga nilugwa lang gikan sa usa ka inspirasyon. Dili lang.
ingon nga usa ka halad nga lugwa gikan sa usa ka inspirasyon. Usa ni siya ay kabuhat atong himo. Kini ingon ni hinunua, kini usa ka responsibilidad o usa ka trabaho. Kana day atong pag-support sa buhat usa ka responsibilidad, kaakuhan o trabaho diay nato. Kung sa magbuhat ka atong gisuportahan. Buhat sa Ginoo. Iran gani nga sige gani support ng mga proxy pila ka nasod nga gisuportahan kwarta bala. Di ba? Bisig giaway sa Israel, no? Mga puti, Hamas, sa ba to? Lura kwan, insay nag-support ka na. Iran. Unsang nang buhata? Dili buhat sa Ginoo. Para sa ilang interes. Kita mga igsoon, suporta alang sa pamatigayon sa Ginoo. Nganuman, duna di ani dakong balos. Ingon dili, kini nga paagi sa pagpangita o kwarta alang sa Ginoo, pagnegosyo alang sa Ginoo, kinahanglan mahimong trabaho alang sa pipila. Ay, trabaho din mga igsoon. Di lang ni basta-basta ang halak. Kini din atong pagpangitag negosyo. Ingon dire, no? Kini nga paagi sa pagpangita og kwarta alang sa Ginoo og negosyo alang sa Ginoo, kinahanglan mahimong trabaho alang sa pipila. Pipila. Trabaho dinhi. Pagpangita nato kwarta alang sa Ginoo, alang sa negosyo. Muna magampo ta labi na sa mga igsoon mi abroad. Ug labi pa nang wa pa ka abroad, mo abroad ay pa. Mao na nay pagkakataon. Sige naman agad ba? Narito. Na makakita sila unsa nga dako nga panginahanglan sa buhat sa Ginoo. Di man ta pwede anang dili magtotoo. Di man ta mudawat o tabang o halad gikan sa mga dili magtotoo kay pagpakaulaw na sa atong Dios. Kung dili mga igsuon o isipon ni nga usa ka trabaho, responsibilidad nga mo support. Kita ko unsa man ta? Mga mulupyo o citizen man ta nga sa Pilipinas. Apil man ta pamilya natay mga taxes. Di ba? Kada tuig nag-tax ka. Bayad ka, obligado ka. Kaya pwede pag embargohon ng imong yutag wa kay buhis-buhis. Na kay sakinan, bayad ka. Maghimo kag balay. Dako na imong balay, gawas og payag pero dako na. No, nana, muhimo ka na permit. Tanan nagbayad ka sa gobyerno kay nagpakita na nga kanang mga butang nga dili na imo, iya na sa gobyerno. Gipagamit na nimo kay kung imo parang buhis pumaga. Imo na sakinan ngano mukuha pamagakuan. Para asa na haron ang gobyerno, no, mapadayon ang ilahang ekonomiya. Di malagikan sa mga tao. Inumdom mo panahon ni Duterte, kato si Lucio Tan nga tagiyag eroplano, why buhis-buhis? Hingabot ang iyang buhisan ng 7 billion. Pag-ingon Duterte, di ka buhis, sirahan mo ng di, nakabihay eroplano, ang pugos bayad ay. Nga naman, obligado. So, dahil ay government nga madara nila ang maong administrasyon, hindi sila mubayad. Pero, paglingkod ni Kuana, bayad ay. Dili ka. No, katong company sa sigarilyo. Maite. Billion nga po to. Dili ka na milyon. Unang kita, mga katauhan ta sa gingharian. Praise the Lord. Ang Diyos mo'y atong hari. Siya mo'y nagdumala na to. Busa mo ni ang iyahang batakang balaod na atong sundon
para ang pamatigayon sa Dios mapadayon, dili makurap. Kanang katulay isang adlaw, istorhanay ko igsoon sa Pikas Cluster. Nay igsoon hiingon nga, nausa naman niro ng ato diri nga sa una wa mo kadungog nga nagsiging deficit karon ta diri sige naman ta ka deficit ani. Diba? Ngano naman yung naman tatay mga project wa pa'y nay panginahanglan wa pa'y wala man matagbo ni. Di ba? Kung siya nahitabo, nalimitahan ang buhat sa Ginoo. Siya gingon ito ikson, saon na mo, di naman mo kaya. Di, pugnan na mo. 1 taon na lang na mo. Hindi mga pwedeng magbaklay ka, hindi mo na layo Kung magbaklay po ka gutumon niya may sa una, kaya naman nakabayabas na play karsada. Karoon ay bayabas, baligya naman. Magkaroon mo ka ito, papailan ka kaso, kita ka na bunga. Diba? Hindi na pwede na. Sa mga igsoon, pasalamat sa Ginoo. No? Niining ikaduhang matang sa mga tao na gamiton sa Diyos. Ingon dire, kinahanglan pabangunon sa Ginoo ang maong matang sa mga tao. Kung walay ingon ini nga matang sa pagtambayayungay, makaingon kita nga ang buhat sa Ginoo walay paagi nga mulampos. Ingon gina mga igsoon. Walay paagi nga buhat sa Ginoo mulampos. Mapugnan. Kaya na mo, huwag tumiglag yung dapit na yung mga fellowship. Mugastong mamig fuel. No? Dako. So kung wala, lisod kung walay support ikan sa mga balaan sa mga iglesia. Lisod makapadayon ang buhat sa Ginoo. Siguro makapadayon pero hinay malimitahan po ang lihok sa Ginoo. Nagkinahanglan o pagtambayayunay. Siyempre kita nga nagtuo man nga kung ang Ginoo muhimog milagro siya makahimo sa mga butang. Apan ang Ginoo nagkinahanglan man nga mogamit og tao karong panahon na. Di man ka magsalig og milagro ra. Milagrohan, way milagro. So nagkinahanglan siya mga tao nga magamit karong panahon. Sugod karon kung ang Ginoo mao gyud ang naggiya, kinahanglan nga hatagan nato kining butanga og labi pa ka mabinantayon nga pagtagad diha sa atong pakig-ablikan. Laygon ang Ginoo mga igsoon. Nga tagaan gyud ta nato labi nga pagtagad kining butanga. Kinura kita natay panginahanglan. Nganong kadaghanan nato mo eskwela makahuman kay nagtuo man ta kung makahuman ka doon na kay profesyon, doon na kay maayong trabaho ug na kay maayong kita. Pero kung dili pud ka makakita ining panginahanglan sa Ginoo, sayang nga wala magamit sa Ginoo ang imuhang butang na gihatag sa Ginoo. Busa dinhi sa basahon sa unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 17 ngadto sa 19. Kon na Bisaya diha kon charge to those who are rich in the present age not to be high-minded, not to set their hope on the uncertainty of riches, but on God, who afford us all things richly for our enjoyment. Ngayon, agsang may dato na ito dire. Suguat tong mga dato, no? Niining panahon na, nga dili sila mapahitason o magsalig, no? O magbutang sa ilang paglaom ni anang walay kasiguruhang bahandi kung dili sa Diyos. No?
nga ingon dire, who afford us all things richly, nga makahimo sa pagtagbo sa tanang mga butang, no? Sa tanang butang sa kadato alang sa atong pagpahimulos. To do good, no? Mubuhat og maayo, to be rich in good works, no? Dato unta ka sa maayong buhat. Gingon dire sa iyang footnote, rich, not merely rich in material things, but rich in good works according to God's pleasure. No? Dili lang sa mga material nga butang, kundili dato, no? Diha sa buhat sa Ginoo sumala sa iyang gikaymutan. Nya gingon din laying away for themselves, no? A good foundation as a treasure for the future, no? Magpahamutan sa ilang kaugalingon ug maayong patukuranan, ingon nga bahandi alang sa umalabot, that they may behold on that which is a really life, aron ilang makuptan katong tinuod gyud nga kinabuhi. So kini diayron mga igsoon, dili ni tinuod nga kinabuhi. Ingon dire, kini ingon pa umalabot. The future here refers to the next age. Kini future din nagpasabot sa sunod nga panahon. Sa panahon na? Panahon sa millennial kingdom. As compared with the present age in verse 17, erong panahon na. Ingon dire, the kingdom age, mo ni ang panahon sa gingharian. When the overcoming saints will enjoy the Lord's reward. Amen. Praise the Lord. Sa gingon dire, alang sa panahon sa gingharian, sa diha ang madaugong mga balaan, no? Unsa man? Makapahimulo sa ganti sa Ginoo. For this, we all need to lay a good foundation in the present age as a treasure for us to enjoy in the future. Kanu sa di kuno ni nato buhatan karong panahon na. Haron nga ingon dire, for this we all need to lay a good foundation in the present age. Aron magpahamutan kag maayong patukuranan ining panahon na. No? As a treasure, ingon nga bahandi for us to enjoy in the future. Ato day gipahaluna aron ma-enjoy nato nining umalabot nga panahon. Kanusa na to himon karon para sa umalabot nga panahon. Yagingon din sa 19 to footnote. The eternal life referred in verse 12, material riches is for the human natural life in this age. Unsa dining material riches alang sa atong tawhanon og natural nga kinabuhi ining panahon na. A life that is temporal. Unsa ni kinabuhi daw? Temporary. And hence not real. Dili lang temporary, dili tinuod nga kinabuhi. Ngano di man tinuod? Ay mamatay man. Dili tinuod. Kini din kinabuhi karon temporary o dili tinuod. If we do good, if we do good with material things, kung mubuhat ka, no, og maayo sa atong material nga mga butang, we will accomplish something for the real life. So do na tay butang nga atong gi-accomplish. Gibuhat, gihuman alang sa tinuod na kinabuhi. Laying away a treasure for our enjoyment in the eternal life in the next age. No? Ato diyang ipahamutan ang bahandi alang sa gingon dire sa atong enjoyment sa diha sa kinabuhing dayon sa sunod nga panahon. This requires that we lay hold on God's eternal life. No? Ato yung kuptan ang kinabuhing dayon, which is a real life. Ang tinuod na kinabuhi mao ni ang kinabuhi sa Dios, eternal life. Kaya gingon din
Otherwise, we will lay hold on our human natural life in laying away a treasure of material riches in this age for a life that is not real. Pamutang ka. Nila, buhi ta, magnegosyo ta, maningkamot ta, para nini atong zaman, temporary, natural nga kinabuhi. Ang ingon na din we should care for the eternal life rather than the natural life. Magtagad daw ta, ingon dire, sa kinabuhing dayon kaysa natural nato. Diba? Kita sa kinabuhi di ganit na mamalit o kayo kay ganag yung mahalo. Okay? Paragot sa atong natural nga kinabuhi. Diba? Panghampog ko ta, simina, kung pantalon, linibo pero maulaw mo tayo ngayon, kung pantalon, 20 pesos, kung sapatos, 50 pesos, sinina, 10 pesos, di ba? Ito yung mahalon. Kaya nagtagad na ka sa atong natural nga kinabuhi ining panahon. We should care for the eternal life rather than the natural life. Both in verse 12 and this verse stress the eternal life of God. This indicates that the divine life is a factor that is crucial and vital to our Christian life. So ni pinaka-vital, ingon dire, ni pinaka-crucial sa atong Kristohanong kinabuhi. Kato bitang katawan sa di ba, sa Ebanghelyohan Kapitulo 6. Sunod-sunod sila sa Ginoo. No? Kaya balo mo siya, linibo to ha? Dili to ginatos, musunod sa Ginoo. 4,000, o kaya apil babae, o kaya apil bata. 5,000. Ang dugay Ginoo. Sir, here's Ginoo. Ayaw ninyo tinuha ang kalanon nga mawagtang ra. Walang Ginoo, sunod-sunod. Uyog ka dito, di bitaw gitampas mo. Halag, batay trabaho. Yung Ginoo, kahiring, dugay Ginoo. Ayaw ninyo paghagoy ang kalanon mawagtang ra. Boy, hagoy ninyo ang kalanon nga mulungtag sa kinabuhing dayon. Ang mga tao kay, di gitampas mo, kay uyog ka tani. Asan Ginoo? Kanon kita. Usap mga igsoon, mabuksan unta ang atong mga mata. Amen. Nagtagad ka. Ang mga inabuhi ka, magnegosyo. Aron ta kakaon, no? Guwapog kaon, gani usahay, masubrahan ka guwapog kaon, ma-diabetes na lang po ta, ma-high blood na lang po ta, marayoma na lang po ta. Kaya, siyempre, payo na mag-income. Di, kanunay lang, humba-humba, bulalo, labi na, pero di ay, hinahinay kung patay ang lawas. No? Sa dili rata magtagad ining atong temporaryo o dili tinuod na kinabuhi. Kagdo nato ang kinabuhing dayon sa Dios. Ang umalabot, kanang umalabot diha next age during sa panahon sa millennial kingdom nga mag-enjoy ta sa ganti sa Ginoo kay ato man gi naghimo man ta patukuranan dili para karon ining panahon akong dili gihimo nato para sa umalabot nga panahon. Praise the Lord. Aron nga magantihan ta. Yang sige rabata, di rabata musugot kung di magantihan. Malain menon kag di ta malalim. Mo na tinuod gyud sa atong kahimtang. Di ba? Usahay na mga meeting wa tay panahon sa lokal. Unya, naana po tayo panalangin sa Ginoo. Usahay sa itong paghalad, di po ta klaro. Di ba? Usahay di kinita ka labangan ng ikapulo. Labi na ng halad. Kaya usahay, kanunay lang itang short. No? Kanunay kitang kulang. Unya, kinirabang mga magtotoo kay mga propeta man. Magsige kag ingog kulang, ay kulang yun. Gipamulong mo yung sino, gipamulong mo na. Magsige kag ingog kulang, kulang yun.
Nya kay dili kita muhatag. Kulang gyud. Kay dili nimo paghatag sign man na. Nga unsa man? Dili ka dato. Nya kay mga dato ron kay di man kabalo manghatag. No? Pero ikaw nga dili dato, pero manghatag ka, dato ka. Kaya gino na rin, usa na kamayong buhat na atong gibuhat. Mga igsoon, sa panahon sa atong Ginoong Hesus, wa pa siya mamatay. Sa Luke chapter 8, dunay mga nangalagad sa atong Ginoo, mga babae. Uban sila sa Ginoo. Dahil sila mo'y nag-look out atong panahon na sa panginahanglan sa Ginoo. So, bisan sa panahon sa atong Ginoo, dunay gipanggamit. Kuha ko sa itong verse pero sa Lucas. Grupo sa mga igsoon nga nangalagad sa atong Ginoo o sa iyang mga tinunan sa diha sa salapianong bahay. So, ato ipadayon to mga igsoon. So, mo na tong ikaduha nga matang sa mga tao. Makakita ta o mag-ampo ta nga ang Ginoo magpabangon mga igsoon nga magnegosyo, dili lang kay igo ang ilahang mga ikapulog, mga halad, kung dili labi na gid silang mo-support alang sa dakong panginahanglan sa buhat sa Ginoo. Okay, letter C. Chamane, brothers. So dinhi pagpabangon sa mga ansyano, katulong ning matang. Mangayog po ta sa Ginoo mga ginasahan alang sa pagdumala sa iglesia, pagpangatiman sa iglesia, mahigugma sa mga kaigsunan, mahigugma sa mga anak sa Dios, labaw pa sa ilang mga pamilya o kaugalingong mga anak. Grabe na ni mga igsoon. Level up na. Mahigugma sa mga anak sa Dios, labaw pa sa ilang ingon dire kaugalingong mga anak, labaw pa sa ilang pamilya o kaugalingong mga anak. Magampo ta ngay katulong mata nga pabangonon mao ang mga ansyano. Kaya mga ansyano mo ni sila mudumala, mo administrar sa iglesia. Pero unsa man matanga sa mga ansyano? No? Unsang matanga? Giingon dire mga ginasahan alang sa pagdumala sa iglesia, pagpangatiman sa iglesia, mahigugma sa mga kaigsuonan o mahigugma sa mga anak sa Dios, labaw sa ilang pamilya o kagalingong mga anak. Lisod ang pag-atiman sa mga balaan kung wala ka mahigugma mga igsoon. Mo nang si Pedro before siya gisugo sa Ginoo, gisukna gyud sa Ginoo katulo. Pedro, pero before pa siya gisultihan, ipakaon sa backslide man si Pedro. Sa dihang namatay na ang Ginoo. Pero girecover sa Ginoo si Pedro nga na-backslide. Uman sila nangaon. Gipangutana sa Ginoo, Pedro, gihigugma mo ba ato labaw ng inyong mga butang? O Ginoo. And siya pakana ang mga nating karnero. So, ang mga nating karnero, mauning mga batanon, mga bagong mga magtotoo. O, isan pa, ingno na to, mga white people diya sa iglesia. Ang ato din pag-atiman o pagdumala sa iglesia, nagkinahanglan tang mahigugmata sa Ginoo. Lisod ka mo pagkaon kung way gugma. Kanang inahan nga di may gugma sa iyahang anak, magsigig lingaw-lingaw
isaksak na kutsara kanto rin sok na sa baba. Ano ba? Way gugma, way pailog. No? Lingiw-lingiw pagka dugay-dugay. No? Di bunalan. Manang lisod ka, mga timan, mupakaon sa mga nating karniro kung wala ka mahigugma sa Diyos. So nga atong basihan, sa pagdumala o pagatiman sa iglesia, una nahigugma ta sa Ginoo. Ay hata sugua sa Ginoo. Pakana ang nating mga karniro. Then isupra na po siya ikaduha. Diskumpiyado gyud ang Ginoo sa kubag ni Pedro so. Then ingon siya, Ingon si Pedro, sayod ka Ginoo mahigugma ko. Ingon ang Ginoo atiman na ang akong mga karniro. So ang pag-atiman, lisod mga igsoon. Saya timanon mo ng igsoon, taguan ka, no? Usahay mo gasto pa ka, di ba? Kita di mo kahimtan sa mga igsoon, mo gasto ka kuot kasi mong bulso. Kunang usahay, kung watay gugma sa Ginoo, bukid na ito ginang pag-atiman niya. Biyaan mo trabaho, mato ka sa mga igsoon, bisita ka sa igsoon, taguan pagi ka. Kauban na ng sangyaw kag Ebanghelyo yung mga tao palide akin sa mga impirno. Yung igsoon dugay kinsa kay makangitngitan kamuro bitaw. Lisod. Oh. Ikatulo. Ingon siya, nasubok na si Pedro. Skopiado ginawa. Katuyag ingon niya na higugma kung Ginoo. Ingon siya pakana ang akong mga karniro. Muna sa atong pag-atiman sa iglesia, labi na sa mga nangako, responsible. Siyempre, kung wala pa'y ansyano, di ba, kung nato matawag na ka-apprentice, kung may ansyano diha, responsible. Mga igsoon nga, mangako, anang dapita, nga mga timan ug mga lagad ug modumala sa iglesia. Pero kung naay ansyano, mo nang mo apprentice mo pan. Kaya mo man ito iampo mo pabangon. Apan unsang matanga sa mga ansyano. Dili ka kay ansyano wala kag pilosit. Kung dili involved ka sa kalihukan sa iglesia. Mga timan, mupakaon. Muna na kay gasa nga mga lagad ka sa pulong. Upakaon sa mga igsoon. Sama ba na sila karniro? Atong pakanon. Pero unsa mo po na imong ipakaon? Pasiro niya latigo. Unang kinalang kag gatas. Say kabalo ta kung sa matanga sa igsoon say angay ipakaon. Dahil unsang matanga sa mga ansyano. Usa kung dunay problema, ayaw na lang i-apprentice, di gihapon na i-confirm na mga ansyano. Kabalo naman tayo sa problema. Involved. Simbag Diyos. Unsa pa? Lawas. Ay katulo. Kapatay. Or pagbahin-bahin. So kung ingon ana, pwede bisag i-apprentice ni mo, yung problema magyapon. Orang mga igsoon, labi na sa mga batanon, ay gid mo patakag dasmag yun. Di na gid mo maansyano. Kung ma-involve mo ng mga trabaho, labi na sa mga batanon, labi na sa pakikilawas. Kung sa pa may ipabangon sa Ginoo, kung nangadaot na ang mga batanon. Lisod. Kung nakaklarohon yun mga igsoon. Mao na yung ikatulong matang sa mga tao nga mubangon. Kaya kung walay administration diha sa lokal, kung saon man, pagpadagan ang buhat sa lokal. Kita ang mga nanguna, nangako mga igsoon, mo administrate, maupoy manguna. Manguna sa tigom, manguna sa pagkampo, manguna nga muhalan, ay mo'y nanguna, di muhalan. Mo'y manguna, di mo manguna ka na sa tigom, kaming late. Manguna, sa pagpangalagad sa pulong.
Kay mga kuwan man ay manguna. Mo man ay pattern nga sundon sa panon. Daigo ng Ginoo. Sige tag ingon sa maigsoon, halad ta maigsoon, unya kita way halad-halad. Oh. So gingon diri kung pabangonon sa Ginoo ang maong matang sa mga tao, mapabangon usab ang tanang kaiglesiyahan. Naglaom ko nga sa matag dapit nga adunay iglesia mapalugwa ang maong klase sa mga tao. Kining klasiya sa mga tao ang gitawag sa Biblia og mga ansyano. Kinahanglan mapabangon kining mga ansyanoha. Importante ni diya sa iglesia kay sila maoy ang ilang function maglalantaw. Moingon kag elder nagpasabot na sa iyang sa kinabuhi nga aliwala sa mga balaan siya mo'y hamtong sa espirituhanong kinabuhi dili sa edad. Dahil ang function sa asyano maglalantaw. Ano siya watchtower, overseer, muna siya nakakabay turing bantayan ba nga layo pa makita na nimo imong kaaway, no? Makapanalipod ka sa iglesia. Okay. Kung naaray buhat sa ebanghelyo apan walay administrasyon nga gipatuman pinagi sa mga ansyano, walay palagianan nga malig-on ang maong iglesia. So kung naibanghelyo na mga igsoon na bautismo na mga luwas, pero walay mga ansyano, o ingon nato bisan responsible brothers, walay administration. So maglisod, no? Pagpadayon ang Ginoo niya na nga dapit. Busa magampo kita niya nang ikatulong matang sa tao nga pabangonon sa Ginoo mao ang mga ansyano. Kung dili mapabangon ang mga ansyano, walay palagianan nga ang buhat muabante, kay ang buhat mapadayonon og anam-anam man gipatuman diha sa matag lokalidad. So lisod ang lokalidad pagpadayon kung walay mga ansyano nga mapabangon. No? Mao man ni sila kay ang work mupalugwa kami. Pero ang mupadayon sa pag-atiman, pagtanaw, pagtagad, mao ang mga ansyano o responsible brothers. Pananglit adunay nangaluwa sa usa ka dapit human sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni lugwa ang usa ka iglesia. Itugyan gidayon ang maong iglesia sa mga ansyano o magpadayon-dayon ang pagpakailap. So itugyan diha sa igo nga panahon nanay mangako kanang dapita dayon ang buhat mo padayon sa pag-abante. Kung dili husto ang administrasyon sa mga ansyano, sayon ra nga mauyog ang buhat o kini maguyod paubos o aduna dayoy mga problema matigayon sa unahan. So, kung dili husto ang administrasyon, way klaro ang mga nanuna, ang mga ansyano, no? Mulugwa ang daghang problema diha sa atong lokalidad. So, gingon dire di pod dinhi ang buhat sa unahan dili yun sa unahan dili mo kunhod hinunua mapalikon hinunua. Kikinahanglan nga kaluy-an ta sa Ginoo aron matabangan ka nga makita nga mga ansyano. Kinahanglan mapabangon gyud diha sa mga kaiglesia. Pangayon gid nato sa Ginoo tinuora gid siya mapabangon o sa maong klase nga mga tao. So, number 1, qualification sa pagka-ansyano, maayong mutudlo. Muna siya qualification. Dili ingon nga kanang yung kuan ko dili magtutudlo, ipakasama na sa amahan diha sa panimalay nga mutudlo sa iyang mga anak. Kung saon pagawi diha sa iglesia. O mutudlo sa mga Diyos no kamatuoran. Muna imong giya dalhon nato ang mga balaan diha sa lunhaw sibsibanan. Muna dalhon nato sa mga meeting, no, mga igsoon, labi na sa atong churches fellowship. Usahay daghan sa atong locality, pipila lang ang support sa churches fellowship. Na diha ang sangkap sa Ginoo. Naatay mga meeting through Zoom, no? Mga pilka.
Usahay nga ito mangungunahuna, gasto na po. Kwarta, panahon mo rin na. Pero laging magsakit, namatay panahon lagi sa ospital, istambay. Naaragyod. Kita aragyod mo yung mga tarungan nga way panahon. Basin mo abot o niyang adlaw, gawa na unyay panahon. Naiuban, nagsakit na bitaw, di nakalakaw. Ngandoy na Ginoo, bihalan na kong tanan. Basta maayo ko, sa maayo pa, wala. Karon na, may nung Ginoo, sa karon na hinoon, hindi na mapuslan. No? Mga igsoon, kanusa pa mang panahon na. Dili lang ang atong salapi, dili lang ang atong kusog, kundi dili ang atong panahon. Malipay ganita nga sa atong panahon, gawas luntang magkatigom. Nagani uban na nagkamot yung tigom nga, no? Sa uban ganing lugar, no? Dili ka makapasaya-saya, kay dakpon ka. Gani bisan gani sa Ukraine karon ng mga igsoon, sa tulo ka tuig nilang gira dito, ang mga balaan dito na ipiktahan. Mag-meeting mo na yung mga bomba, manlupad. Kita na rin, wala yung lupad. Padili-dili pa kita. Bang panahon ron, sama sa mga balaan sa Russia. Nakapapwigi mga igsoon sa Russia. Katong dihay internasyonal na to sa Manila, na yung mga igsoon, Ukraine, gikag Russia. Nasod nga na naggubat, dili lalim ang ilahang sa nagatulo ka tuig. Kita aning gubot sa ato. Dito sila kay mga bomba man naman lupad, mga drone man na diha mo bomba ni mo diha nga kada matungnan ka. Diba? O yung majakpatan kag mamatay, unya wa ka mandam. Unya kita ug sunod pagid kayo. Daghan pagitag katarungan. Kung dili ka karon kanusa pa man. Sunod panahon millennial kingdom. Kartong nahimong madaugon karong panahon na. Mga igsoon, makaambit unya sa panahon sa gingharian sa milenyo. Maghari uban ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Pero katong wala, no? Dito po sa labaw kangitngitan 1,000 years. Dili kita ron musugot. Di kita mubulig sa buhat sa Ginoo. Di kita magpaumol sa Ginoo, di kita magpabuak ug magpadugmok sa Ginoo. Di kita mahuman ini panahon na dito kita tiwason. Musugotag sa dili. Kaya nga naman, human sa millennial kingdom, bagong Jerusalem. Nganong bago? Tanan dito bago, wala daan. Kaya daan, gitiwas na panahon. Anong 1,000 years. During sa millennial kingdom, ang madaogon naghari, uban ni Kristo, katong mibulig, mikopirar sa buhat sa Ginoo ni panahon na, katong andam nga mawadang tungod og alang sa Ginoo. Praise the Lord. Makapahimulo sila panahon sa millennial kingdom. Pero katong wala, nakantos po dito sa kangit-ngitan. Gingon, maghilak o magkagot ang mga ngipon. Mga igsoon, dili nata munta moabot anang panahon. Gingon dire kinahanglan kaluyan ta sa Ginoo aron matabangan ta nga makita nga ang mga ansyano kinahanglan mapabangon gyud diha sa kaiglesiyahan. Kaiglesiyahan. Pangayoon gyud nato sa Ginoo nga tinuora gyud siyang mapabangon og maong klase sa mga tao. So gingon dire, sisters, letter D. Pagkabangon sa tapuno. Gulang ka, kinahanglan na lunas sa mga tapuno. Kinahanglan kabayo-bayo sa pamabangon sa Ginoo. Naigumas sila sa iglesia, naigumas ang mga kaisunan, namalakad sa iglesia, mga anak sa Diyos diya sa iglesia. Pagpuno ni Buribinig sa diya sa mga tao, masagahan mga sangayon. So, human sa mga ansyano nga mo administrar sa iglesia,
mga timan sa iglesia, mudumala sa iglesia. Ikaupat nga matang sa tao, mga diakono o diakonisa. Kay pili man babae o lalaki. Kinahanglan doon na tay mga diakono. Ubay-ubay gyud ang pabangonon sa Ginoo. Unsa man yung mga diakono, nahigugma sila sa iglesia, nahigugma sa mga igsoon, nangalagad sa iglesia, sa mga anak sa Dios diha sa iglesia. Pabangonon gyud kining klasiya sa mga tao, mas daghan, mas maayo. So, kining una, wa may ansyana, brother kini. Pero kining mga diakono, sisters of brothers. Unsa man ni silang mga diakono, giingon dinhi nahigugma no sa iglesia. Nahigugma sa mga kaigsuonan. Nangalagad sa iglesia, sa mga anak sa Dios diha sa iglesia. Mga igsoon, wa tay di ta pwede sitting pretty ra sa iglesia. Involved kita sa mga. Masister ka man. Patag usama na to, gantihan. Kinahanglan ka nga mubulig diha sa atong locality. No? Tudlo ba sa mga bata? Diha ba sa kitchen? Recording? Pagpanlimpyo? Pag-atiman? No? Buhat na sa mga diakono. Bisan sa pagpangalagad sa mga igsoon. Paghigugma, pagpamisita sa mga igsoon. Na wala na mutigom. Mga sister. No? Bisag wa na tay panahon, anak. Di kinahanglan sa iglesia ang mga diakono o diakonisa. Mga lagad. Mga timan. Ora sa dapit na kay ngano man. Mga ansyano. Mga diakono, mga timan, no? Diha sa iglesia, dili ta pwede nga wala tay himuon, di pwede nga magtanga rata, di pwede nga dili ta mulihok. Ingon nga bahin sa lawas, naa kay kaakuhan nga muapil ta sa pag-alagad. Muapil ta mga home meeting, small group meetings, visitation, part na siya sa buhat sa mga diakono o diakonisa. Salamat sa Ginoo nga Ginoo magpadayon pa sa pagpabangon sa ingon niana nga matang sa mga tao. Okay. Itong usahan ng letter A. 1, 2, 3, 4. Magpabangon ng mga batalyon, tunay kasikasan sa Ginoo. Ang maong mga grupo at mga kinuha, pagbabansay, sa pagpatunuhan, sa pagpayungan, sa buhat. 1. So ikalima nga pabangonon mao mga batanon. Mga batanon nga adunay kasing-kasing alang sa Ginoo. Ang maong mga grupo adunay tinguha nga magpagiya, magpabansay o magbaton og pahat diha sa pagtambayayungay sa mga. Mga igsoong batanon, mao nay tinguha sa Ginoo. Pabangonon ang mga batanon nga nahigugma, naay kasing-kasing alang sa Ginoo. Grupo nga dunay tinguha nga magpagiya, magpabansay o magbaton og pahat diha sa pagtambayungay sa mga. So gikinahanglan ang mga batanon mo na yung giisgutan usa sa raising up for the next generation. Dili lang mga bata, atong mga batanon. So kitang mga ginikanan, kita'y mugiya nila.
Muna gingon sa to, igsoon, samtang na sila sa akong kamot, ayaw ninyo gluagi. No? Dili kay sila'y mo decide, kinaaman sila sa atong kamot. Kita, mo'y mo guide, mo'y mo giya nila. Usahay, ang mga ginikanan natin, mga batanon, kita'y muduso nila. Muapil sila sa mga kalihukan sa iglesia. No? Labi na sa mga YP. And kini mga YP mo po'y tudluan sa mga hamtong na mo'y muatiman sa kabataan. Doon ay pagkabayayungay. Ikinahanglan nato ang mga batanon kay sila mo'y sunod nga kaliwatan. Kinahanglan ni mga batanon nga mapahusto. Kay kung dili sila biya niya sunod pod nga pabangonon nga mahimo bang diakono o mahimong mga ansyano. Na kung wala sila mamatuto diya sa iglesia, no? Magkagubot ra na, mag-away ra na diya sa iglesia. No? Usa kinahanglan silang magiyahan. Makinahanglan silang matudloan. Samtang naa pa sila na. Unang igiyahan sila. Then kini kakuhan usab sa mga ginikan. Itulod na to sila sa mga YP meeting diha sa ato ang locality, diha sa mga kanang sana cluster meeting sa ato mga YP o sa kanabang ato karong kaming pod nato nga ISIS-OT, no? Nga mubayad kag bili. Usahay managing sa tuig igsoon, nausa man ning mga ginikanan. Og eskwelahan daw, mugasto, mangutang. Pero may activity sa iglesia, sama ng ISIS-OT, YP conference, muingon mo na iglesia rin bahala na. Unang nagantos ang iglesia, financially. Ato na mga igsoon kaakuhan, ginikanan, nga mugasto sa atong mga batanon. Mubayad kag bili, dili kay ato rang ihanok diha sa atong locality. Gawas lang anang mga nag full time kay wa magina sila. Pero kanang naa sa atong mga kamot. Kita mangita nga atong ma-providean sila financial na bahin. Pagtagbo, no? Kay kining mga batanon kung dili nato ni sila matiman, kinsa may pabangonon sa Ginoo sunod nga henerasyon. Kinsa may pabangon og mga magbubuhat gikan nila. Kung wala sila magiyahi matudloi karong panahon na mga igsoon. Usa dako kay ni natong kaakuhan na mag-ampo kita nining 5 ka matang sa mga tao mga igsoon. Igo-igo na ang nadungog nato sa mga mensahe. Naglaom ko nga makapalugwa ta og piho nga mga butang nga naglangkob sa pagpatuman sa upat ka mga butang nga angay natong makita og sa pagpalugwa nining 5 ka matang sa mga tao. Kaluyan ang tata sa Ginoo giampo nato ang kining siyam katong 4 ug 5 ka punto. Magampo ka sa walay hunong tinuod ug buhi ang Ginoo nga atong gituohan. Hingpit na siyang mubalik kung dituod ka nga tinuod kini ug kasaligan bugos gyud nga mausab ang atong haron. Tugutan gid nato ang Ginoo nga madunay hinlo nga dalan. Tugutan nga muuswag ang iyang buhat. Tugutan nga madugmok ang atong kaugalingon og hingpit kaniyang maangkon. Kini ang tingua og harong nga anay mabatunan sa matag usa. Last kung basahon niadtong 1988 sa Taiwan, si Brother Lee nagingon nga ang mga pagpanarbaho mao ang backbone sa iglesia. So kini may isang narbaho mo ni ang backbone o buko-buko. Nini nga pagbansay alang sa mga balaan nga nagtrabaho, doon ako'y usa ka bugat nga luwan. Karon bago nako nakadungog ko o panultion nga mga balaan nga nagtrabaho mao ang backbone sa iglesia. Gibati nako nga kini ang paghulagway haom gayod kaayo. Ang nagpanarbaho nga mga balaan mao ang backbone sa iglesia. Kung ang usa ka tawo adunay problema siyang buko-buko, ang iyang tibok lawas anaa gyud sa kalisod. Ang mga idaran nagmabinantayon gyud sa pagpanalipod sa ilang mga buko-buko.
ang backbones usa ka pinaka mahinungdanon nga bahin sa lawas usa ka tawo. Samang paagi ang mga balaan nga nagpanarbaho mahinungdanon kayo sa bagong paagi sa pahimuli sa Dios. Usa kinahanglan ang mga balaan nga narbaho dinhi o sa abroad, mga balaan nga nagnegosyo, makaisip sila nga mao'y buko-buko, backbone na sa iglesia. Kung madaot, magka-problema gyud ang tibok lawas. So, lisod na ta makabarog. Busa manghinaot ta, magampo ta niining mga matanga sa mga igsoon, kining upat nga itong makita, kining 5 ka klases tao nga pabangonon sa Ginoo. Alam gyud sa pagpadayon sa lihok sa Ginoo. Yes. Pwede pa gamay, presiring. Amin. Okay na? Amin mga igsoon. Ini pagpabangon sa mga magbuhat. Ini ra ko nakuan ba nga. Salamat sa Ginoo nga wala po yung mga magbubuhat sa kinatibukan o bisan pa sa lokal, dili po makapadayon ang buhat sa Ginoo. Testimony ko gamay mga igsoon. Sa dito pa mi sa kuan, dito pa mi sa Sambuanga dapit sa Dumalinaw, banda Pagadian City. Kining pagpabangon sa buhat, kami unta dili naging may gustong wari pagdabaw kay